Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong si Jency. Talagang grabe po, grabe niya pong binabatikos ang pamahalaan, lalong-lalo po sa matinding korupsyon na ginagawa po ng binagawang Pilipinas sa pangunguna po ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. At binanatan din po ni Jency ito pong mga kabataan na sana'y pag-asa ng bayan pero nagpagamit at nagpaluko at nagpa-brainwash sa mga makakaliwang grupo. Hindi po ba sayang ang talino? Tingnan po natin at panuorin ang banat po ni Jency sa mga kabataan na salot na ng bayan. Hindi na po pag-asa ng bayan, salot na ng bayan, mga kababayan. Pakinggan po natin siya sa kanya pong banat. Back in the... Sagutin mo, pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Bakit? Narinig ko na kami? Hindi yan, kaya tatanong kami. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Di ba? Yan ang problema. MPA! MPA! Bahala niyo Ba't nananakit mo kami? Tumahimik kayo. Tanggalin mo yung mask, ano kung matabang ka? Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo, MPA! Panamuling ko ako ha! Kung ba sa kabataan pag-asa ng bayan? Bakit tayo nanggugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado kung sasabihin niya, ang kabataan ay laso ng bayan. Lahat tayo estudyante, lahat tayo nag-aaral. Imposible na ikaw na estudyante magpa-under ka sa putang ina na para lang saktan ang mga kapulisan. Estudyante tayo, tapos magpapa-under tayo sa mga komunista. Nag-aaral tayo, pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Para saan? Para gumanda ang ating kinabukasan. Bakit natin pinapalasahin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon. Dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa susunod na henerasyon ang pamumulitiko na puro nakaw. Kaya tayong mga kabataan, magkaisa tayo at sukpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa pwesto ng walang daas. Wika laban sa korupsyon, wika laban sa politiko na magnanakaw. Hindi daas ang kailangan natin. Kung siseryosohin tayo ng pulis at kasundaluhan, ano ang laban natin? May basuka, may chopper, may helicopter, may tanke, may amphibian missile. Anong laban ang bato natin? Anong laban ng mga bote na dala natin? Ayan! Umula ng bato ang mga putang inang mga komunista na yan. Kaya tayo, pinapaaral tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sariling interes lamang. Diba? Sabi ko sa inyo pag sineryoso tayo ng pulis, utos tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang-tapangan. Sagutin mo, pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Bakit? Narinig ko na kami? Hindi yan, kaya tatanong kami. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Di ba? Yan ang problema. Yan po mga kababayan. Mga kababayan, nagkainitan po ang grupo po ng nila Jency. Mga kababayan, ang grupo po ng Mindanao na mga kabataan sa pangunguna po ni Jency. At siyempre po, sinugod po sila ng mga kabataan na may takip pa. May takip pa ang pagmumuka. Mga kababayan, ayaw ipakita ang muka ng mga kabataan. Meron pong takip. Nakita nyo po, tama po yung sinasabi ni Jency. Kung buhay lang po si Dr. Jose Rizal na siya po ang nagsabi na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi na po sa panahon natin ngayon. Karamihan po yata
lalong-lalo po dyan po na nag-aaral pa sa mga state university. Hindi na po pag-asa ng bayan. Sakit na po. Salot na, kung turing, salot na ng bayan ang mga kabataan dahil po nagpapa-brainwash sa mga makakaliwang grupo. Mga salot na ang lumalabas. Hindi na pag-asa. Di po ba? Kaya nga kung nabubuhay lang si Dr. Jose Rizal, mga kababayan, ang itong mga kabataan na ito ay baka una pong pagbabatukan. Unbelievable ang ginagawa. Sayang, nakapangihinayang lang po mga kababayan. Pinag-aral natin para magkaroon ng magandang kinabukasan, pero makikita mo ang anak mo pag nakubkob at na brainwash po na makakaliwa sa bundok at sa karsada humihiyaw at nakikipaglaban sa gobyerno. Kaya nga sinasabi ni Jency, wala kang kalaban-laban sa panahon ngayon. Sa panahon kasi ngayon, ano laban mo? Wala ka naman makuhang proteksyon sa pulis. Wala ka rin makuhang proteksyon sa mga AFP pagdating sa laganap na korupsyon. Kaya nga ang ginagawa ng grupo ni Jency ay dinadaan na lang po saan? Sa batikos, sa salita, sa pagpapahayag, sa malayang pagpapahayag, freedom of speech, freedom of expression, na baka isang araw ay kitilin na rin. Baka po isang araw ay kitilin na rin kay Jency ang kanyang kalayaang magpahayag. Ang kanyang kalayaan, hindi kaya? Dahil pagka yan, mga kababayan, ay napag-initan ng nakaupo ngayon, baka po yan ay damputin na naman at sampahan din po ng patong-patong na kaso. Hindi kaya? Ingat-ingat ka, Jency, dahil alam naman po namin na napakagulo. Napakagulo at napakakurap na ng gobyerno. Hindi lang ikaw ang nakakaranas. Kaya nga patuloy tayo nagsasalita dahil nga po kailangan natin magsalita. Dahil kung hindi tayo magsasalita ay patuloy ang gagawin nila nang hindi man lang tayo kumikibo. Yun kasi ang gusto nilang mangyari. Tuloy-tuloy ang gawin nilang pahirap pag nanakaw sa mga Pilipino na hindi na dapat kumibo ang mga Pilipino. Ganyan po nila gustong gawin sa panahon ngayon. Welcome na welcome sila sa pagnanakaw at wag na wag ka nang kumibo. Manood ka na lang. Ganyan yata ang gusto nila mangyari. Hindi po ba? Dahil napakarami pong problema. Yung mga kabataan po natin ngayon, grabe. Talagang masasabi mo ang karamihang kabataan natin ngayon ay malabo nang maging pag-asa ng bayan. Dahil hindi lang po mga makakaliwa ang makikita mo mga kabataan ngayon. Pati po ang mga kabataan na lulong na po sa paggamit ng pulburon at grabe na pong gumawa ng krimen. Lantara na po kung gumawa sila ng krimen. Katulad po nito, mga kababayan, panoorin po natin to kung paano na po gumawa ng krimen ang mga kabataan ngayon. Wala na pong takot dahil po lulong sa bisyo na naman na pulburon ang mga hinayupak na ito. Panoorin po natin bago tayo magtapos. Kinuha pa rin yung sapatos, oh. Mga loko itong mga... May mga pasero pang, wawa naman yung mga pasero. Shit, Ito may ice pick pa yung isa, oh. Shit! Uy, Sumo mo nga itong nakadamit. Ay, nakubad. Sumo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasan ba yung mga pulis? Wala ko nila nasa loob. Nakita nyo po, no? Mga kabataan, bata,
May mga dalang ice pick. May dalang talagang nango-hold up na. Gumagawa na naman ng kasamaan. Dahil nga po sa bisyo na naman pulburon. Wala na pong takot ang kabataan. Yan po ang napakagandang nangyari po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi na po ganyan ang kabataan. Naging maayos po ang ating mga syudad, mga barangay, mga probinsya sa buong Pilipinas. Hindi po ba ngayon? Wala pong pakialam ang gobyerno ngayon. At wala po tayong naririnig sa Pangulo ng Bansa sa pagtugon sa ganito pong klase na malala na naman ang pulburon. Kabataan. Kabataan sa mga makakaliwa at mga kabataan gumagawa ng krimen. Kaya nga po, tama lahat ang sinabi ni Jency. Mga kabataan, mga kababayan, hindi na nagiging pag-asa ng bayan dahil po sa bulok na gobyerno. Corruption lang ang pinagagawa at politika. Pero ang problema ng bansa, palala ng palala. Yan po ang nakakalungkot mga kababayan. Hanggang kailan pa tayo magtitiis? Hanggang kailan pa kaya ang katapusan ng mga politiko na naging greedy, sakim sa pera at kapangyarihan at walang pakialam sa problema na lumalala sa bansa. Kahirapan, krimen, pulburon at mga kabataan na kukubkob na naman ng makakaliwa. Bulag-bulagan na naman sila. Mga kababayan, lahat ng pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte ay nabaliwala lang sa mga tao na naglilingkod ngayon sa ating bansa. Talagang masasabi mong mga salot pala sila. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambahin mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. At ganun din po sa ating mga kababayan na comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Ani Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Eric Hershio ng Canada, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Ma'am LB and Sermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, at Melchorita Espinosa. Thank you po sa inyong lahat mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. At tiis-tiis lang po muna tayo mga kabayan at magdasal-dasal at ingat-ingat po. Bye-bye!